Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon pag-usapan lang po natin itong nag-viral na awayan sa parking sa May Naiya. Sa tingin ninyo, sino ba yung may kasalanan doon? So bago natin po simulan yung topic na to, baka pwede naman pong palambing. Kung di pa po kayo nakasubscribe, pa-subscribe naman po at palike na rin ng mga video natin. Wala naman pong bayad yan. Konting lambing lang naman po. So tuloy po natin itong usapan na to. Viral ang video ng away sa parking lot sa NAIA Terminal 3. Nagwala ang isang pamilya dahil hinarang ng nag-double park na AUV ang kanilang sasakyan. Mura ang inabot ng driver ng AUV na isa palang buntis na kinailangan lang daw noon na magbanyo. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal King Senko. Maiinit na ulo at maaanghang na salita ang bumungad sa babae sa viral na video na ito. Sorry po. Kuha po ang video na yan sa parking ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 noong October 31. Ang dahilan kung bakit galit na galit ang pamilyang ito, naharangan kasi ang sasakyan nila ng silver na AUV na minamaneho ng buntis na ginang na nagpunta lang daw noon sa banyo. Naka-double park kasi ang sasakyan ng buntis na ginang. Pero makikita rin sa video na meron siyang iniwang note at contact number sa bintana ng kanyang sasakyan. Pero sagot ng nagwawalang pamilya, Nangaharang kay buntis kayo! PWD rin kami! Sorry po. umani ng samot-saring reaksyon ng video na yan sa social media. May mga nagsasabing hindi raw talaga dapat nagdo-double park anumang oras para iwas abala. Habang may mga nagsasabing sana raw ay pinagbigyan na ang buntis na ginang dahil sadyang hirap magpigil ng ihi ang isang buntis. At ang iba, galit na galit sa inasal ng pamilyang nanigaw. Nag-issue na ng opisyal na statement ang Manila International Airport Authority kaugnay ng insidente. Kasalukuyan na raw iniimbestigahan ang nangyari. Nagsampa na rin ng reklamo sa Airport Police Department ang buntis na ginang. Bukod kasi sa pagmumura, nagkaroon din daw ng mga damage ang sasakyan niya dahil sa nangyaring konfrontasyon. Tukoy na ng ilang netizen ang pagkakakilanlan ng pamilyang sangkot sa insidente. Sinusubukan natin silang hanapin para mahingi ang kanilang panig pero deactivated na raw ang kanilang mga social media account. Sinisikap na rin nating kunin ang pahayag ng buntis na ginang kaugnay ng nangyari. Kaya mga paps, sa lahat ng sitwasyon, parati pong manatiling mahinahon dahil lahat naman ng gusot, madadaan sa mabuti. Alam mo, ito yung issue. Alam nyo ho itong issue na to, yung sa airport. Kasi nagparada ho yung isang buntis, nag-double park siya kasi iing-ihi na daw siya. Tapos pag nag-iwan pa nga ng note doon, yung telephone number niya at saka kasi kailangan lang daw niya mag-CR. Nagpaliwanag daw siya dun sa note na yon. Kaya lang, nung pagbalik niya, pinagmumura na kagad siya. Alam nyo, ito yung sinasabi natin na napaka-importante. Tapos ngayon, tingnan ninyo, nagbura na ng social media yung pamilya nung nagmumura. Diba? Napaka-grabe naman. Alam nyo, sana tayo mga Pilipino, hindi ko alam bakit sumusobra tayo ng kain sa crispy patay. Ako talaga nalulungkot ako eh. Hindi ko nga alam kung I know ang talagang solusyon ho dito talagang magkaroon ng renewing ng kanyang kaluluwa. Kasi hindi ho biro yung ganito ha. This is hindi ho alam ng tao. Pag-aralan nyo ho ang anger management. Hindi ho alam ng tao marami sa atin ang merong sakit na ganito, yung talagang laging nagagalit. Yung konting bagay na hindi masunod, nagagalit ho tayo. Alam niyo yun, hindi lang masunod yung tamang order mo, galit ka na kaagad. Yung hindi lang masunod yung lumapit yung waiter kaagad, galit ka na kaagad. Diba? Ako naman po, ang take ko rito, hindi pa natin kasi nakukuha rin yung side ng kabila. Yung nagmumura. Although, mali yung mali yung inasal nila. Considering na naglagay naman ng note, buntis pa yung may dala ng sasakyan. Pero sana makita mo, marinig din natin muna yung side ng kabila, yung isang pamilya, bakit ganun yung inasal nila. Baka kasi nabanggit naman doon na sinabi nga PWD din sila. Baka naman meron silang medical emergency or meron silang kailangang puntahan na
alam niyo yun, nagmamadali rin sila. Kaya medyo, yun nga lang, nadala sila ng init ng ulo. Gawa nga siguro meron din silang ibang reason kung bakit ganun. So, para sa akin, sana kung makuha rin natin yung side nung kabila. Pero mali yung hindi ko tinotolerate, mali pa rin yung ginawa nila na pinagmumura nila yung buntis. 'Di ba? Kasi consideration din naman dahil nga naman buntis. So, nadala lang talaga ng init ng ulo at yung nga sabi nga ni Banat Bay yung anger management kailangan sigurong matalakay na rin to yung tungkol sa bagay na yan. Hindi mo lang maintindihan, galit ka na kagad. Marami yung ganyan mga tao eh. Ayokong daanin sana sa ito. Pero alam nyo ang problema talaga? Galit kasi tayo sa puso natin. Hindi ko alam pero marami sa atin, may problema tayo sa pamilya natin. May problema tayo sa asawa natin, sa anak natin. Kaya paglabas siguro ng bahay natin, galit na tayo. Meron kasing mga ganyang mga mister eh. Yung mga mister na tinalakan ng asawa. O walang biro, yung ninag ng asawa, tapos may problema sa bahay. Ay, yung asawa, ang kulit. Asan na yung mo? Wala na naman tayong pagkain. Asan na yung sahod mo? Yung hirap na hirap ka nang kakatrabaho. Yung asawa mo, talak ng talak sa'yo. Asan na? Wala na akong pera. Yung anak mo. O na ngayon, tinan mo yung anak mo. Wala namang ginagawa. Kundi man lalaki. Mga anak mo. Yung mga ganyan. Hindi ko totoo. May mga ganyan eh. Ikaw naman, bilang asawa ka, kinikimkim mo na lang. Alam mo yun, hindi ka na pumapalag sa loob ng bahay. Ang problema, pagdating sa labas, inilalabas mo yung galit mo. Doon ka sumasabog. Di ba? Yun ang problema. Yun yung mali. Especially kung yung sinasabi ni Banat Bay, yung example ni Banat Bay, medyo mataas yung position, like manager. So, meron siyang hinawakang mga maliliit na mga subordinates na ipapasa niya dun yung galit. So, ang nangyayari, hindi naging unproductive na yung nasa baba kasi nga, kumbaga yung harmony ng trabaho, wala na. Dahil nga yung nasa taas nila na dinadala yung manager nila, halimbawa, dinadala yung problema sa trabaho, naaapekto ng lahat. Diba? Parang damay-damay na nangyayari. Kaya tuloy, ako, isang wish ko talaga dito, sana, number 1, yung pinupush na road rage bill, sana matupad yun. Kasi kahit papaano, hindi ko sinasabing yun ang talagang sagot sa problema sa anger management ng mga tao. Hindi ang akin, makakatulong yun. Kasi pag nakita nilang matindi na yung penalty, matindi na yung parusa sa road rage, malaki yung bagay. Pero syempre, aside from that... paano yan Banat Bay? Matatawag bang road rage yun? Wala naman sa road. Sabi nga nung yung vlogger ni Atty. Libayan, may tuturing bang road rage yun kung wala naman sa road? Kasi nasa parking di parking road na lang. Parking ridge na lang. De, joke lang. Pwede siguro may consider lang yun. Meron pang ibang mga maaaring makapigil. Una-una, alam nyo mga kababayan, ito, scientific ito hindi ito biro. Maraming sakit na nanggagaling dahil sa galit. Maraming sakit dahil nanggagaling sa stress, sa galit. Kaya dapat ang isang matutunan natin sa buhay, ang gift dapat na matutunan natin sa buhay, ay yung magparaya. Ano mo yun? Pag merong hindi nagawang tama sa'yo, paraya ka. Okay lang yan. Ganun talaga buhay. Diba? I mean, wala kang magagawa. Matutuho tayo. Mag-release. Nang tama Kasi yung iba dyan nagre-release ng mali Tatago yung mga gulo sa bahay, i-release sa labas. Yung galit. Hindi Dapat, pag meron na tayong natanggap na hindi maganda, i-release na kagad natin. Sabi nga nung iba, ipasa Diyos mo na. Diba? Ibigay mo na sa Diyos kasi wala Parang halimbawa, tulad niyan. Ipikit mo yung mata mo, huminga ka ng malalim 3 beses, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, para medyo ma-refresh din yung utak mo, maliwanagan ka, medyo parang mag-reboot yung utak mo.
So, maano mo kagad kung ano ba yung mali sa nangyayari sa paligid mo, sa nangyayari sa'yo. So, makakapag-isip ka ng malinaw. So, mas maganda yung ganung gawing pantanggal ng init ng ulo. Yung biglaan ganyan. Pikit nyo yung mata nyo, hinga ng malalim 3 beses para medyo maliwanagan. Darating ang panahon, di ba kaya nga sinasabi ng Biblia na do not give Satan a foothold? Kasi ganun yun eh. Pag ikaw nagtanim ka ng galit, binibigyan mo ng puwang, binibigyan mo ng bahay ang demonyo sa puso mo. Eventually, yung bahay na yan, sasabog yan. Sabi nga ni Libayan. Sasabog yan. Death wish na yan, Banat Bay. Death wish. Tapos pag sumabog na yan, makakagawa ka ng hindi maganda sa ibang tao. Kaya nga, ang ganda-ganda. Alam nyo, ito, hindi ako nagbibiro The Bible is very, 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 very practical. Hindi nyo ba napansin doon, merong verse na nagsasabing, you focus on good things. Diba? Joy, love, peace. Kasi kung ano yung inilalagay mo sa utak mo, kung ano yung inilalagay mo sa puso mo, eventually yan din ang ilalabas mo. Naintindihan na natin? Tandaan nyo yan. Kung ano yung ipinasok nyo sa puso nyo, kung ano yung pinasok nyo sa isip ninyo, eventually yan ang ilalabas mo. So, kunwari, yung talak ng asawa mo, inilagay mo sa puso mo, ano yun? Galit, hurt, stress, inilagay mo sa puso mo yun, inalagaan mo pa. Kasi inalagaan mo pa, sige, okay lang yan. Lumaki ka. Inalagaan mo yung galit, inalagaan mo yung stress, eventually, para kang bomb. Ano yung bomb na yun? Sasabog. Eventually, pag napuno yung bomba sa puso mo, sasabog. Diba? Ganun ang mangyayari. Kasi nga, yun ang ipinasok at pinasok mo sa puso mo. Kaya tama ho yung Biblia sa sinabing, think of these things. Peace, joy. Isipin mo na lang, ay, buti may kotse pa ako. Kasi, eto, there are, sa buhay, marami talaga mangyayari sa yung hindi maganda. Tandaan niyo yan. Don't ever think that life is fair. Life is not fair. Ulitin ko, life is not fair. Bakit to? Meron talagang pinanganak ng mayaman. Meron talagang pinanganak ng pogi. Ay, hindi. Pogi, iba pala. Meron talagang pinanganak ng matalino. May pinanganak na talaga ng gifted sila. May mga ganun eh. Diba? So, life is not fair. But, Totoo naman eh, 'di ba? Marami makikita mo lang. Parang i-compare mo yung sarili mo, bakit sila ganito, bakit sila ganyan. Ako hindi. So doon pa lang, life is so unfair. Nasa iyo na lang yan kung paano mo iti-take yun as positive or maging goal para sa iyo. So kailangan lang laging positive ka lang sa sarili mo at sa gagawin mo. don't ever forget na importante naman ay meron tayong Diyos na fair. That's the most important thing. Ang Diyos naman natin, patas. Ang importante lang, lumapit ka sa Kanya.